Ang alam ko lang, long life, yan. Maintindihan mo yan, mahabang buhay. Ngayon, ang ating teksto ay makita natin sa Awit, chapter 90, verse 10. Ngayon, bago po natin basahin ang talatang yan, nais ko munang samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Sige po, tayo po yumuko. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa at ang lahat ng nararoon. Ako po ay lubos na nagpupurit nagpapasalamat dahil minsan pa ako po ay binigyan ng pagkakataon na makatayo sa harapan ng kongresyong ito upang ipahayag ang katotohanan ng inyong pong salita. Dalayan ko po, Lord God, samahan niyo po ako at bigyan niyo po ako, Lord God, hallelujah, ng lakas ng loob, ng katapangan upang may babahagi ko po, Lord God, ang nais niyong iparating sa kongresyong ito. Naniniwala po, Lord God, na tunay nga po, Panginoon, na tinanggap na po namin ang katagumpayan sa gagawin po namin ito at hindi nga po kami lalabas nang hindi namin daladala ang pagkapalang nagmamalasyo. Maraming po salamat. Ito pong ang dalangin sa tayong Panginoon Kristo Jesus. Amen. Yan po. Usap po natin ang ating dalang Bible. Yung mga tinataas natin Bible kanina. Awit, chapter 90, verse 10. Yan po pagkasabi. Ang buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan may 80 kung kami ay malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa, hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ngayon, kung atin pong susuriing mabuti, marami po sa mga mananampalatayang Kristiyano na meron silang maayos na pamumuhay, may magandang buhay, maayos din ang kanilang spiritual na buhay, subalit ang nakakalungkot, napapabayaan nila ang kanilang sariling buhay. Amen po ba? Naniniwala po gayon na meron po mga mananampalatayang Kristiyano na napapabayaan ang kanilang sariling buhay, nasabing sila ay Kristiyano. Ngayon, sa buhay po natin, kailangan talaga, ang buhay po natin ay maayos sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kung sinasabi po natin na tayo ay talagang nasa ating Panginoon. Kailangan inaalagaan po natin ang ating buhay. Amen? Sapagkat ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sabi po diyan, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Amen? Sino pa naniniwala dito na ating katawan ay templo ng Diyos? At naninirahan sa atin ang kanyang espiritu. Napakaganda, di ba? Nasa atin ang espiritu ng Diyos. Ngayon, ito po ang masakit. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at tayo ang templo ng Diyos. Amen? Ngayon, kung tayo po ang templo ng Diyos, sa mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin sa ating buhay? Kung sinasabi natin na tayo po ay ang templo ng Diyos, ang dapat po natin gawin, mahalin at ibigin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Yan po ang napaganda roon. Ngayon, dapat po sa buhay po natin mga Kristiyano, kailangan meron tayong maayos na pamumuhay, maayos ang ating sariling buhay, at maayos din ang ating spiritual na buhay. Dapat balanse. Amen? Amen. Hindi yung sabi nga, maayos ang ating pamuhay, maayos ang pero ang buhay spiritual naman natin ay, ang ating kadusugan, ang ating katawan, ang ating buhay ay wala. Ano po? Ngayon, ang sabi po sa ating teksto, sabi dyan, ang buhay namin umabot ng 70 taong singkad, minsan naman ay umabot ng 80 kung malakas. Ngayon, sa kapanahunan po natin ngayon, sa palagay niyo ba, may aabot pa kaya na 70? O 80 o 80? Palagay ko, bihira na yun. Bihirang-bihira na. Bakit? Saan po dahilan? Ano kaya ang dahilan? Di ba? Bakit kaya? Samantala sa Bible, 70, may pag-asa pa tayong abot ng 70 hanggang 80 kung tayo ay malusog. Pero ang nakakatakot, bakit marami ang hindi umaabot sa panunan natin ngayon? Nandahil po sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman.
at sa kapabayaan ng kanilang sariling katawan o sa kanilang sariling buhay. Ngayon, ano po yung mga karamdaman na yan? Una, yung diabetes, di ba? Halos ito na nga po yata ang nakakatakot na sakit ngayon, ang diabetes. Kapag uminom na kayo ng gamot niyan, habang buhay na, marami namang napipinsala sa loob ng katawan. Amen? Sa kakainom ng gamot. Yan. Kaya kung minsan, nagkakaroon na ng cancer, sakit sa puso, sakit sa atay, ano pa? Yung arthritis, sakit sa baga, at kung minsan yung sakit sa bulsa. Amen? Yan po sakit sa bulsa, nakakamatid din po yan. No, bakit? Kasi pag walang pera, walang laman ng bulsa, di ba? Andun yung pag-aagam-agam, pag-aalala, pagkabalisa. Yan, nakita po natin yun. Po, yun. Sa panahon po natin yun, po, 40 taong gulang pa lamang, may mga maintenance na. Naniwala po kayo dyan? Karamihan. Hindi pa umabot ang 50. Meron na maintenance. Kapag mayroong maintenance, ano po ibig sabihin nun? Mayroon kang inaalagaang sakit. No? Hindi dapat alagaan ang sakit. Amen? Ang sakit ibinibigay sa Diyos. Amen? Hindi yung aalagahan mo sa magitan ng maintenance. Bagay, yun ang hatod sa inyo ng doktor. Wala po akong magagawa at kung yun ang gusto nyo. No? Pero kung sa akin talaga, ang maintenance ko ay ang ating Diyos. Amen? Yun po. Yan. Ano po ang dapat natin gawin upang tayo po ay maging malusog? Maging maganda ang ating buhay. Sabi nga, ito naman hindi naman ako doktor, hindi naman ako nutritionist o ano man. Dahil nga sinabi ko sa inyo, wala naman akong pinag-aralan po, ng mataas na pinag-aralan, pero ito ay napupulot ko lamang. Nais ko naman ibahagi sa inyo. Kailangan daw, sabi dito, uminom ng maraming tubig. Ilang baso? 8? Di ba? Hanggang 10 o kaya ay 12 lang. Yan. Kasi bawal na pag marami, baka meron kayong tawag dito, manas, lalo pang maging manas. Yan. Kailangan tama lamang ang pag-inom. Di ba? Ano pa? Kailangan matulog sa tamang oras. Sa aming mga matatanda, sapat na 5 o 6 na oras ang aming tulog. Pero sa mga bata, mga kabataan, sa mga nagagandahang pangkadalagahan, kailangan doon ang 8 hanggang, sabi nga, 8 hanggang 10 oras ang pagtulog. Amen? Yan po ang dapat gawin. Ngayon. Ano pa ang dapat po natin gawin? Ito pa. Iwasan kumain ng matatabang pagkain, matatamis na pagkain, at maalat na pagkain. Yan. Kailangan din natin yung tamang exercise. Dapat kailangan po araw-araw po tayo ay nag-exercise. Ako po natutuwa kay Ate Betty. Maaga pa lamang. Isipin nyo, nagwawalis na dito. No? Itong laki ng loob na ito, walisin mo. May isang malaking exercise niyan, di ba? Kaya hindi po kataka kung si Sister Betty po ay may magandang katawan. Amen? Palakpakan po natin, Sister Betty. Amen? Yan po, nakita po natin. Ano ang kailangan? Sabi nga po, regular na exercise. Uminom ng vitamina kung kailangan. Amen? Uminom ng vitamina kung kailangan. Kung hindi naman kailangan, di huwag naman uminom. Di ba? Hindi mo kayo pinapainom. Ganon. Ito po, ang pinakamaganda. Subalit higit na mahalaga pa rin. Ang vitaminang mula sa salita ng Diyos. Yan. Yan po ang pinakamaganda. Yung, sabi nga, yung salita ng Diyos ang maging vitamina natin at maging maintenance po natin. Yan po, yan ang pinakamaganda. Dahil ang salita ng Diyos po ay nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng mahabang buhay. Yan po ang dapat dyan. Ngayon, ano po sabi sa Matthew chapter 4, verse 4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitan, mula sa sabi nga, hindi sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Ito ba ngayon? Sa salita ng Diyos, dito po natin makikita kung paano magiging mahaba ang ating buhay. At meron po 8 sekreto na dapat nating malaman. Gusto niyo malaman yun, yung 8 sekreto? Na pampahaba ng buhay? Hindi po ako nagsasabi ito. Ang magsasabi ito, kundi mismo ang salita ng Diyos. Ngayon, sino po sa inyo ang may gusto ng mahabang buhay? Taas sa kamay. Yan, lahat. Siyempre, lahat tayo. Kasi minsan minarinig ako, parang ayoko nang humaba ang buhay ko.
O, di ba? May gano'n na gano'n eh. No, halos lahat po tayo, siyempre, gusto natin mabambuhay. Amen? Yan. Kasi kung sabi nga, kung ayaw natin mabambuhay, mabuti pa kunin ka na ng Diyos dahil wala kang silbi dito sa mundong to. No? Ngayon, ako po, isa na ako sa may gusto humaba pa ang buhay ko. Bakit po? Kasi ang gusto ko, mapaglingkuran pa ang ating Diyos na buhay. Amen? Ngayon, handa na po ba makinig kung ano yung 8 sekreto ng pampahaba ng buhay? Ngayon, sabi sa Biblia, ang may pandinig ay makinig. Hindi ipikit ang mata. Amen? Kaya kailangan maging excited po sa atin to. Ngayon, ito po, ang una. Yan. Ang unang sekreto po ng pampahaba ng buhay ay isip na matiwasay. Tandaan po natin, isip na matiwasay. Kapag tayo po ay may isip na katiwasay, sigurado hahaba ang ating buhay. Ano po sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 30? Kawikaan chapter 14 verse 30. Ang isip na matiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ngayon, malinaw po sa salita ng Diyos na ang isip na matiwasay ay nakakapagpahaba ng buhay. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng isip na matiwasay kung nais nating humaba ang ating buhay. Amen po ba? Ngayon, kapag wala po tayong isip na matiwasay, ano mangyayari sa atin? Tayo po ay mapupuspos ng kabalisahan. And kapag tayo po ay puspos ng kabalisahan, madali tayong tatanda at maaring maagang mamatay. Tama po ba yun? Ngayon, alam niyo ba kung ano ang mabisang gamot sa kabalisahan? Ano po? Alam niyo ba yun? Kung ano? Ano po? Yan. Akala ko sasabihin niyo yung mga nabibiling gamot sa butika. Ngayon sa Bible po, meron pong isang mabisang gamot sa kabalisahan. Ito po ay ang panalangin. Amen? Palitan po natin ng panalangin yung kabalisahan. Kasi ang sabi po sa Philippians 4:6-7, Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa. Kuminsan hindi man natin may iwasan ng mabalisa, di ba? No? Mari nakakaranas po tayo nakakaranas, lalo na nung panahon ng pandemic, ewan ko lamang kung sino dito ang hindi nakaranas ng kabalisahan. Pero malinaw po sa salita ng Diyos, ang sabi rito, huwag kayong mabalisa. Sa halip, anong dapat natin gawin? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at kaisipan dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Yun, tandaan po natin, kapag tayo po ay palaging nananalangin, ang kabalisahan yan po ay napapalitan ng kapayapaan ng Diyos. Amen? At kapag tayo po ay may kapayapaan na galing sa Diyos, ang ating pong kaisipan ay nagiging matiwasay. Ayan po ba yun? Yun. At ang bunga po nito ay mahabang buhay. Po, kaya kailangan magkaroon po tayo ng kaisipang matiwasay. Ngayon, ang pangalawa, ito po, ang pangalawang sekreto ng pampahaba ng buhay ay ang kaalaman. Kawikaan chapter 3 verse 16. Tingnan po natin. Kawikaan chapter 3 verse 16. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. Ano po ang dulot ng kaalaman? Mahabang buhay. At hindi lang mahabang buhay. At may taglay pang kayamanan at may bunga ng karangalan. Ano po ba? Kung meron po pala tayong kaalaman, ano po? Na idudulot ito ay mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Napakaganda. Ano po ba? Ngayon, ang kaalaman tinutukoy po dito, hindi po ito yung ating sariling kaalaman. Amen? Lahat po tayo may sariling kaalaman. Kumisan, ang sarili nating kaalaman, ang siya nagdadala sa ating kapahamakan. Amen? So, ito po ba yun? Yung sarili nating kaalaman. Ang kaalaman tinutukoy po dito, ito po ay kaalamang buhat sa Diyos. Kaalamang nanggagaling sa Diyos. Ano po? Ngayon, kapag tayo po ay may kaalamang nanggagaling sa ating Diyos,
ating mapaglalabanan ang lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na naging dahilan para sirain ang ating buhay. Di ba kasalanan ang nagiging dahilan? Kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao po ay napapahamak. Ngayon, kapag tayo po ay may kalamang nagagaling sa ating Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng mahabang buhay at maaari pa tayo yumaman at magkaroon ng karangalan. Ayan po ba? Kaya napakalaga na tayo po ay may kaalamang nagagaling sa ating Diyos. Yun. Ang pangatlo, ito po, ang pangatlong sikreto ng pampahaba ng buhay ay ang pagkatakot sa Diyos. Sino rito may pagkatakot sa Diyos? Sumigaw na malakas. Hindi ba? Hindi yata. Wala yata ang takot sa Diyos. Pero, ko na, sige po. Kayo at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Amen? Ngayon, tinan po natin ang sinasabi sa Kawikaan chapter 10 verse 27 ng TPB. Ang TPB sa Tagalog version, Tagalog Popular Version, TPB. Ngayon, sabi mo dyan, ang pagkatakot kay Yahweh, alam naman natin kung sino si Yahweh, di ba? Pangalan ng Diyos yan. Ngayon, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Kita niyo po? Kitang-kita po natin na isang sikreto niyan. Kung paano magiging mahaba ang ating buhay. Di ba? Sabi dyan, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang araw na masama ay di nagtatagal. Ngayon, ang pagkatakot, ito po, mayroon pang ibig sabihin po ang pagkatakot sa Diyos. Ang ibig po sabihin ng pagkatakot sa Diyos, ito po ay paggalang at pagsunod sa Diyos. Ngayon, ayon po sa Kawikaan chapter 10 verse 27 ng MBB. Ito po, sa MBB po babasahin. Pero pareho po ito dito sa Kawikaan chapter 27. Iniba ko lang yung version. Ang sabi po nito, ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay. Yan. Kaya yung pagkatakot sa Diyos, ang ibang kahulugan nito ay, ano po? Paggalang at pagsunod sa Diyos. Kaya kung tayo po may paggalang at pagsunod sa Diyos, tiyak hahabang ating buhay. Amen? Yan. Ganyan yan. Ngayon, ang pagkatakot sa Diyos, hindi po ito nangangahulugan po. Ang pagkatakot sa Diyos, hindi po ito nangangahulugan na kapag tayo ay nakakita ng nasusunog na bahay, tayo ay nakaupo na nanginginig sa takot. Hindi po ito ang ibig sabihin nito. No? Gaya ko nang sinabi, ito po, ang ibig sabihin nito ay paggalang at pagsunod sa Diyos. Ngayon, mahalaga po na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Bakit? Kapag tayo po ay walang takot sa Diyos, ang may kontrol ng ating buhay ay sino? Si Taning. Amen? Si Satanas po ang may kontrol ng ating buhay kapag tayo po ay walang takot sa Diyos. Ngayon, kapag si Satanas na po ang may kontrol ng ating buhay, ano ang gagawin ni Satanas sa ating buhay? Anong gagawin niya? Wasakin, sirain, patayin, durugin, kung ano pa ang gusto niyang gawin. Di ba? Oh. Kaya huwag po natin hayaan na si Satanas ang magkontrol ng ating buhay. No? Kailangan magkaroon tayo ng takot sa ating Diyos. Ano po sabi sa Kawikaan chapter ito, ano po ang kanda sa John 10:10. Tingnan po natin ang John 10:10. Ang sabi po sa John 10:10. Kaya lamang na parito ang magnanakaw. Sino po yung magnanakaw na tinutukoy dito? Si Satanas. Ano po? Sabi dyan, kaya lang na parito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at manira. Yan po ang trabaho ni Satanas dito sa lupa. Ngayon, tingnan po natin ang trabaho ng ating Panginoon Jesucristo nang siya ay pumunta rito sa lupa. Ang sabi niya, naparito ako upang ang mga tupa, sino ang tupang tinutukoy dito? Tayo po mga nakay Kristo. Amen? Tayo po ang tupang tinutukoy dito. At ang sabi diyan, no, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ano po? Magkaroon ng buhay. Anong buhay ang binibigay na ating Diyos sa atin? Ano? Buhay na ganap at kasiya-siya. Kompletong buhay. Amen? Ang bigay ng ating Diyos sa atin. Ay, salamat po. Talaga napakabuit nito. Tagpalain ka ng Panginoon. Thank you po. Ngayon, alam na po natin ang trabaho ni Satanas dito sa lupa. Pumatay, mawasak, sumira ng buhay ng tao.
Samantalang ang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y pumunta rito ay magbigay ng buhay. No? Buhay na masagana, buhay na kaaya, buhay na masaya, buhay na, sabi nga, magandang buhay, magandang kulay. Yan ang bigay sa atin ng ating Panginoon. Yung kapag tayo po ay may buhay na ganap at kasaya na galing sa ating Panginoong Hesus, tiyak, hahaba ang ating pong buhay. Amen po ba? Tiyak, hahaba po ang ating buhay. Ngayon, ang pang-apat, ito po, itong ingatan po natin. Ito, ingatan po natin, ang pang-apat. Ang pang-apat at pampahaba ng buhay ay yung mga salitang ating sinasabi. Mga salitang sinasabi. Na po, ingatan po natin ang ating dila. Baka hindi humaba ang ating buhay. Ingatan po natin ang ating pananalita. Sabi nga, Kawikaan chapter 13 verse 3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang may madaldal na dila ay nasasadlak sa kapahamakan. Ano, gusto niyo ba ulitin ko uli? Sige po. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang may madaldal na dila ay nasasadlak sa kapahamakan. Isipin po natin, sa Old Testament pala, sa unang panahon pala noon, may mga madadaldal na rin. Ano? Palagi ko, dito naman ng mga adaldalan ng mga taga-Pilipinas. No po, hindi kataka-taka kung bakit maraming madaldal. No? Maraming madaldal dito sa bansang Pilipinas. No po? Ngayon, sa King James Version, ang ibig po sabihin ng madaldal, doon sa AB, masitsit. Masitsit ang tawag dyan. Ang ibig po sabihin ng masitsit nga po ay madaldal. Ngayon, ang mga masitsit, yung mga madaldal, meron niya silang organisasyon. Ang pangalan ng ilang organisasyon ay PSST. Meron ba? PSST. Ano po ibig sabihin ng PSST? Ako, hindi ko rin alam ang ibig sabihin nun PSST. Ang alam ko lang doon, ganito. Psst! May sabihin ako sa iyo, ulit ka, dali. Psst! Yan ang mga trabaho ng mga masitsit. Yan ang tawag nila sa sarili nila. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng PSST. No? Psst, yan. Bla 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 bla, ganyan. Alam mo, si pare, dito, hanggang siraan ng buhay na may buhay. No po, ngayon, tingnan po natin kung ano man ang sinasabi sa Awit chapter 34, verse 12 hanggang 13. O, Awit, chapter 34, verse 12-13. Sino may gusto ng mahabang buhay? Ito, binabasa ko pa lang to. Ito, nakasulat dito. Ang sabi po rito, sino ang may gusto ng mahabang buhay? Sino ang may gusto ng masaganang buhay? Ngayon, anong dapat gawin? Verse 13. Ano po sinasabi sa verse 13? Dila mo'y pigilin sa pagsasalita ng kasamaan. Ano po? Merong may dudulot na hindi mabuti ang pagsasalita ng hindi mabuti. Ngayon, tanong. Ito po, gustong tanungin sa inyo ngayon. Sino sa inyo may gusto ng mahabang buhay at masaganang buhay? O kayo na, mahabang buhay. Ngayon, masaganang buhay na. Kasama pa, di ba? O, ngayon, ang tanong. Taas po ang kamay ng mga may gusto ng mahabang buhay at masaganang buhay. Yan, lahat po tayo. Siyempre, lahat po tayo gusto po natin yan. Ngayon, ano po dapat natin gawin sa ating dila? Ano po dapat natin gawin sa dila? Ano po? Pigilin sa pagsasalita ng masama. Yan, ngayon. Kaya kailangan po nating mag-ingat. Mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Kung talagang nais po nating humaba ang ating pong buhay at maging masagana ang ating buhay. Kumisan, para sa akin po, kumisan, mabuti na naman ang may madaldal na dila. Kumisan, may nagagawa rin po kabutihan yan eh. Ano po? Lalo na kung ginagamit para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Ako, ewan ko lang kung papayag si Brother Andrew. Sasabihin ko si Brother Andrew. Ako, papayag siya. Ako naniniwala, kami ni Brother Andrew may madaldal na dila. Kasi ako, totoo lang po, inaamin ko, yan, alam ni Sister White, ang aking asawa yan. May madaldal akong dila.
Pero ang dila, ang aking kadaldalan ay ginagamit ko sa pagpapahayag ng salita, lalo-lalo na tungkol sa salvation. Kasi po, naging buhay ko na, nung ako po ay nagsimula maging Kristiyano, ako po ay naging evangelista. Evangelism po ang aking unang-unang ministry. Tapos napasama ko sa misyon, halos lahat sa Bisaya, dyan sa Mindanao, din sa Katagalugan, nakasama po ako sa pagmimisyon. Kaya, sabi nga, yung ating dila, o kaya kung tayo may kadaldalan, hindi po yung masama kung ginagamit natin sa kabutihan. At lalo na kung ito ay ginagamit natin para sa kapurihan ng Diyos, at lalo-lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Kaya mahirap yung tikom ang dila. Ang dila, alam mo, pagkatikom ang dila po natin, wala kayong madadala sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan meron din tayo kahit paano, medyo may kadaldalan din yung ating dila. Amen? Huwag manatiling tikom. Yan, kaya, napakaganda mo. Brother Andrew, pahig ba kayo doon sa sinabi ko? Meron tayong madaldalo dila? Totoo lang. Opo. Kasi ako po, talagang patuto ko sa inyo. Pag ako may nakausap na tao, lalaruin ko muna kayo. Pero, sa dulo nito, words of God ang ibabanat ko sa iyo. Kaya kami sister wife, pag kami napunta ng SM, nandiyan yung mga nagtitinda-tinda dyan, lalapitan namin yan. Kunyari, kwento-kwento lang ako. Mamaya-maya, sinishare ko sila ng words of God. Hanggang patanggapin ko na sila. Ayan, kasama ko dyan. Kahit saan ako pumunta, basta't may kausap ako, talagang, ang lalabas sa akin bibig ay ang words of God tungkol sa salvation. Kasi ang gusto ko, ako ay makapagpadala na maraming kaluluwa sa ating Panginoon para matanggap ko yung reward doon sa crown ng salvation, di ba? Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung crown of salvation. Dapat meron tayo doon. Amen? Para pagharap natin sa ating Panginoon, crown of salvation tayo. Meron tayong koronang may ipapakita sa ating Panginoon. Yan. Ngayon, dadako po tayo sa panlima. Sa ating panlima, ito po, isang pinakamalaga naman. Kapag wala po tayong ganito, ay, mahirap na po. Sa panlimang sekreto po ng pampahaba ng buhay ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po, ang isa sa napakahalaga, pagsunod sa utos ng Diyos. Kawikaan, chapter 3, verse 1 and 2. Ang sabi po dyan, anak ko, huwag mong lilimutin lahat ng aking utos. Sa isipan mo itanim upang ang araw mo'y tumagal. Humaba ang iyong buhay at magiging masagana ka sa lahat ng kailangan. Mahaba ng buhay, sagana pa tayo sa kailangan. Amen? Isipin mo naman, patabi yan. Palagay ko. Ngayon, tingnan po natin na sinasabi sa Kawikaan chapter 7, verse 1 and 2. Ang sabi po dyan, aking anak, salita ko'y sari ingatan, itanim sa isip at huwag kalilimutan. Ang utos ko'y sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagan tulad ng sa iyong mata. Ngayon, tingnan po natin sa unang hari kung ano ang sinabi ng ating Diyos kay Haring Solomon tungkol sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Ito po, sa 1 King, chapter 3, verse 14, ang sabi diyan. So, kung nakikita niyo. Ito, 1 King, sabi rito, ito po sabi ng ating Diyos kay Haring Solomon, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, at kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si Haring Daud, pagkakalubang kita ng mahabang buhay. Ano po? Napakahalaga po yung pagsunod sa utos ng Diyos. Tandaan po natin, ang pagsunod sa utos ng Diyos, yan po ang pinakamabisang vitamina ng pagpapahaba ng buhay. Pinakamabisang vitamina po yan. Yan. Sa Biblia, saan po natin makikita ang mga utos ng Diyos? Saan po natin makikita yan? Nakita po natin yan sa Biblia. Amen? Kapag tayo po ay palagi nagbabasa ng Biblia, dito natin makikita kung ano ang mga inuutos sa atin ng Diyos na dapat po natin gawin. Amen? Ngayon, kung hindi po tayo magbabasa ng Bible,
Paano natin makikita kung ano yung mga utos sa Diyos na dapat natin gawin na siya magpapahaba sa atin ng buhay? No po? Ngayon, kung kayo naman po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no? At nakita nyo kung anong dapat nyo gawin, dapat sundin po natin. Huwag po natin susundin lang, huwag po natin sundin lamang yung mga magagaang na utos. Yung mga madaling sundin, sumunod, ano? Kasi meron dyan pinipili kung ano ang madaling sumunod sa utos ng Diyos, yun ang ginagawa. Pero pagdating sa mga, sabi nga, mahirap na kautosan na, tamemi na. Amen? Ngayon, ano po ba yung mga madaling gawin sa mga utos ng Diyos? Ito po ang mga madaling gawin. Yan. Sumimba. Magbibihis ka lang naman di ba? Tapos, handa mo lang sarili mo. Pag nakaupo ka na. Andyan. Sumisimba ka, nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Yan, ano pa? Ang magpuri sa ating Diyos. Napakadaling gawin yan. Kahit sa lugar, pwede ka magpuri sa ating Panginoon Tama mo ba yun? Ginagawa niyo ba yun? Kahit saan po tayong lugar, ano ating ginagawa? Nagpupuri tayo sa ating Diyos. Ito, yung magkaloob. Napakadaling gawin yan. Kahit magkano, ibigay mo lang di ba? Magkaloob, madaling gawin yan. Pero mag-tithes, palagay ko. Di ba? Medyo may kabigatan yan. Pero yan ay iutos ng Diyos na dapat natin gawin. Amen? At mayroon pong bunga yan. Kung isa-isayin po natin, hindi na natin kailangan isa-isayin pa. Yan. Magkaloob, madali yan. Yung magbigay sa ating Panginoon, madaling gawin po yan. Subalit pagdating sa paghayo, ito ang problema. Ayan na. Para bang napakahirap gawin. Taas ang kamay na nahirapan humayo. Mahirap gawin humayo. Nahihiya kayo, no? Yan po ang isa sa pinakamahirap gawin. Samantalang yan po ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng kanya mga pinili at hinirang. Totoo po ba yun? O kaya, taas ang kamay ng lahat mga pinili at hinirang ng Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Taas ang kamay. Mayroong ay magtaas, palagi ko, kailangan pa rito tumanggap Yan po, ngayon. Kung tayo po ay pinili at hinirang ng Diyos, ano ang dapat natin gawin sa kanyang utos? Tingnan po natin ang John 15:16. Yan. John 15:16. Sabi diyan, hindi kayo ang pumili sa akin, kung hindi ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay humayo, mamunga at manatili ang bunga. Sa gayon, anuman ang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. May pangako, di ba? Napaganda ng pangako kapag ginagawa po natin ang paghayo. Di ba? Kaya napaganda po kapag tayo po ay humahayo dahil ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, kapag sinusunod po natin ang utos ng ating Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng ating kailangan, lalong-lalo na ang ating buhay, pagpapalain ng Diyos ng mahabang buhay. Yan po ba? Ngayon, ang pang-anim, ito po, isa ring napakaganda na kanto na talata. Pero, palagi ko, marami ang hindi nakakagawa nito. Ewan ko lang kung lahat ay nakakagawa nito. Yung ilagak ang pag-ibig sa Diyos. Madaling ilagak, amen? Madaling ilagak, ano ba ilagak? Maganda. Ibigay yung pag-ibig sa Diyos. Kasi po ngayon, ang sabi po sa Awit chapter 91, verse 14 to 16. Dito, nagkatanungan kami ni Kwan dito ni Cathy. Saan ba si Kat? Hindi niya rin makita yung salitang ilagak ang pag-ibig. Kahit sa Bible. Ito po ay kinuha ko sa AB, ang Biblia. Tagalog ng King James Version po ito. Ang sabi po dyan sa chapter 9, 91, verse 14-16, sapagkat kanyang ilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Ang tinutukoy po dito ng Diyos ay si Haring David. Na po, sapagkat kanyang ilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang aking pangalan. Verse 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya, sa kabagabagan, ililigtas ko siya sa pararangalan. Verse 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ano po, ipagkakaloob ng Diyos?
Ano po yung pagkakalob? Kapag tayo po, pag inilagak po natin ang ating pag-ibig sa ating Diyos, pagkakaloban niya tayo ng mahabang buhay. Yun. Nais din po ng Diyos, ilagak po natin sa Kanya ang ating pag-ibig. Ano po? Ngayon, ang tanong, anong uri ng pag-ibig ang nais ng Diyos, ilagak natin sa Kanya? Sapat na ba yung 50% na pag-ibig ang dapat natin ibigay sa ating Diyos? Sapat na ba yung sabihin natin 60% na pag-ibig ang dapat nating ilagak sa ating Panginoon? 50, 70, sabihin natin 99% na pag-ibig ang dapat nating ilagak sa ating Diyos. Para po sa ating Diyos, hindi po sapat ang 99% lamang. Ang gusto ng Diyos, kung ilalagak po natin ang ating pag-ibig sa Kanya, 100%. Amen? Yung buong pag-ibig, buong-buo. Yung apat na buong, apat na buo yan. Tingnan po natin, sinasabi natin pero sa Marcos chapter 12, verse 29 hanggang 30. Ito ang pinakamahalagang utos. Yan, ano daw po itong pinakamahalagang utos na to? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Yan po ang gusto ng Diyos. Na ilagak po natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Buong buo. Amen? 100%. Hindi yung 99% lamang. Kung minsan, mas mahal pa ang asawa kaysa sa Diyos, di ba? 100% sa asawa kaysa doon sa ating Diyos. Mali. Maling-mali. Ngayon, kailangan natin, ilagak po natin sa ating Diyos yung buong pag-ibig natin sa Kanya. 100%. Kapag ilagak po natin sa Kanya, yung ating 100% na pag-ibig, tiyak kahaba po ating buhay. Amen? Kaya huwag po natin kukulangin. Kailangan buong-buo po yun, no? Kasi po, ganitong uri ng pag-ibig, ang nais ng Diyos na ibigay po natin sa Kanya. Yan, kapag, sabi nga, ganitong uri ng pag-ibig ay ilagak natin sa Diyos, tiyak, bubusugin niya tayo ng mahabang buhay. Ngayon, ang pampito, ito po, dito, marami nagkakamali dito sa pampito. Ang pampito po ay ang tamang pagpili. Tamang pagpili. Deuteronomy chapter 30, verse 19 hanggang 20. Net po rito. At say po rito, saksi ko ang langit at lupa. Ngayon, inilahad ko sa inyo ang buhay at kamatayan, at ang pagpapala at ang sumpa. Kaya, ang piliin ninyo ang buhay para sa inyong lahi ay tumagal. Verse 20, ibigin niyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupang ipinangako niya sa inyong ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Yan. Mahalaga po ang pagpili. Amen? Mahalaga po ang pagpili upang hindi tayo magkamali. Amen po ba? Ngayon, kapag tayo po ay nagkamali sa ating pagpili, magdadala ito sa ating nakapahamakan. No? Lalo na doon sa mga gusto magjowa. No? Ingat-ingat kayo sa pagpipili. Hindi basta, sige-sige na lang. Dapat pinipili nyo o inyong magiging jowa. Diba? Para hindi kayo mapahamak. Ito po, hindi po natin. Kapag tayo po ay nagkamali sa ating pinili, ito po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ngayon, ito po, ano po dapat natin piliin? Sa halip na piliin po natin ay ang kamatayan, piliin po natin ang buhay. Amen? Buhay po ang piliin natin sa halip na kamatayan. At piliin po natin ang pagpapala kaysa sa sumpa. At higit sa lahat, ito po ang dapat nating piliin. Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at ng buong pag-iisip. Amen? Yun po ang dapat nating piliin. Ano pa? Ang piliin po natin ay ang sumunod saan? Sa mga utos ng Diyos. Dapat sinusunod po natin ang mga utos ng Diyos. At ang piliin po natin ay ang manatiling tapat sa ating Diyos. Sino po ito ang tapat sa ating Diyos? No, bagay, alam ko na. Silent means, no? Silent means, yes. Yan. Kaya okay lang kung tahimik po kayo. Yan. Yan. Ngayon, ang piliin po natin, sabi nga po ay manatiling tapat sa ating Diyos. Piliin po natin ay, ano pa? Ay ang purihin at sambahin ang ating Diyos. At piliin po natin ang basahin ang salita ng Diyos at ang manalangin. Yan po dapat natin pipiliin. Amen? Kapag ang lahat ng ito ang ating pinili, hindi po tayo nagkakamali sa ating pinili.
ang lahat ng ating pinili ay tama. Amen? At ang magiging bunga nito ay ano? Mahabang buhay. Amen? Kaya napakahalaga po ng pagpili. Huwag po tayo magkakamali ng pagpili. Baka sabi nga, masigit pa nating iniibig ang ating nanay, tatay, gano'n, ating hanap buhay. Mali po yan. Mali po yan. Ngayon, ito po ang pangwalo. Malapit tayo. Hindi pa naman ako sinisenya sa ni Sister Christine ni Pastora Richie. Kasi may senyasa kami niyan eh. Okay, bigyan niyo. Medyo bigyan niyo lang ng konting pampa. Kasi pangalawang konti sermon, si Jelly. Akala ko hindi na ako bibigyan ng oras si Jelly eh. Di ba? Pangalawa na to. Ito ngayon, ang pangwalo. Ito po ang pangwalo. Pampahaba ng buhay ay ito, paggalang sa magulang. Napakahalaga nito sa mga kabataan. No? Sa mga kabataan. Tama po yan? Sa pangwalo na ba ako? Tama, pangwalo. Ito, last na. Matatapos na tayo. Maaaring hindi na ako sa inyo dito. Matatapos na eh. Ito po, ang pangwalo. Paggalang sa magulang. Ngayon, ang paggalang sa magulang po ay nagpapahaba ng buhay. Mga bata, para sa inyo ito ha. So, ngayon, ang paggalang sa magulang, yan po ang ikalimang utos sa 10 utos na ibinigay ng Diyos. Yan po ay makita po natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. Ang sabi po dyan, igalang mo ang iyong ama't ina tulad ng inutos ko sa inyo. Sa gayon, hahaba ang inyong buhay at sasagana kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Yun, ito pa sa Exodus chapter 20. And ito po sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. Deuteronomy chapter 5 verse 16. Igalang mo ang iyong ama't ina. Yun na ba ngayon? Igalang mo ang iyong ina tulad ng inutos ko sa inyo. Sa gayon, hahaba ang inyong buhay at sasagana kayo sa lupa binibigay ko sa inyo. Halos parehas po. Iisa po ang ibig sabihin. Pero dito po sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 3, dito natin makikita ang kahalagahan ng paggalang sa magulang. Bakit po? Sapagkat ang paggalang sa magulang, yan po ang unang utos na may kalakip na pangako. At napakaganda po ng pangako kapag iginagalang po natin ang ating mga magulang. Basahin po natin ang Ephesians chapter 6, verse 1 and 3. Ito po. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Verse 2, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Amen? Yun. Ang mga talatang ating nabasa sa Ephesians chapter 6, verse 1 and 2, ito po ay unang-una na sa mga batang anak. Ito po, hindi ito para sa mga matatanda. Sa matatanda na katulad ko. Hindi ito para sa mga matatanda. Ito po ay para sa mga batang nananatili pa rin umaasa sa kanilang mga magulang. Sino po rito mga umaasa pa sa magulang? Taas ang kamay. Baka 50 anyos na, umaasa pa rin sa magulang. Hindi na kayo bata doon. Ano po? Yun. Pero ito po, subalit anuman po ang ating edad, anuman ang ating edad, kung tayo po ay 50, 60, 70, 80, 90, kung tayo po ay may mga magulang pa, tayo po ay may magulang pa sa ganung edad po natin, anong dapat natin gawin? Ano po? Ang dapat natin gawin, ipagpatuloy natin sa kanila yung paggalang. No? Ipagpatuloy natin na sila ay ating igalang. Amen? Sa paano paraan natin paano paraan natin maipapakita yung paggalang natin sa ating mga magulang? Sa pamagitan ng pag-aaruga sa kanila at kung maaari, sa tulong na pinansyal kung kinakailangan. Magagawa po ba natin yun kung tayo po may magulang pa, lalo na kung alam natin ang edad talagang matanda na. Po, kailangan arugain natin sila. Amen? At kung maaari, tulungan sila kung kailangan ang pinansyal na tulong. Ngayon, ito po, tandaan po natin. Ang paggalang sa magulang, ito po ang unang utos na may kalakip na pangako.
Yan yun, nasabi ko na, ganito ang pangako. Sabi, ang ganitong pangako, ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay. Ngayon, ako po ay may payo sa mga kabataan na rin ito. Kaya sabi ko sa inyo, ang talatang ito ay para sa mga bata at kabataan. Alam ko kayo, umaasa pa sa mga magulang, di ba? Oh, saan nyo kinuha ang pag-aaral nyo? Na? Ang kinakain nyo, di ba, sa magulang. Ito po ang payo sa inyo. Pakinggan nyo mabuti ito. Hindi po ito sa mga matatanda, oh. Hindi po sa mga matatanda. Ito ang payo ko. Ito, makinig kayo mabuti. Itanim nyo sa inyong puso't isipan. Habang buhay pa inyong mga magulang, mahalin nyo sila at igalang. Kasi, ito po ang dahilan. Kapag nawala sila, masakit ang mawalan ng magulang. Amen? Masakit po na mawalan ng magulang. Ngayon, at mahalagang malaman ninyo, ang kayamanan ng mga magulang ay ang mababait at magalang na anak. Isang kayamanan po ng mga magulang yan kapag kayo ay mababait at magalang. No? Ngayon, kung may forever, na po, yan, forever. Kung may forever sa mundong ito, wala itong iba, kundi yung pagmamahal sa inyo ng inyong magulang. Forever po yan, yung pagmamahal sa inyo ng inyong magulang. Kahit nakukulang kayo ng pagmamahal sa inyong magulang, pero ang magulang, hindi makakatiis yan, kundi mahalin kayo forever. Amen? Yan po ang pinakamaganda dyan. Yan, ngayon, sa akin po pagtatapos, Sister Richie. Yan, sa akin po pagtatapos, ito, mahalagang malaman po natin na ang katandaan ay isang malaking pagpapala ng Diyos. Amen? Yan. Ang katandaan ay isang pagpapala ng Diyos. Kaya pasalamatan po natin ang ating Diyos. Sabi ko sa Kawikaan chapter 16 verse 31, ang may puting buhok ay putong ng karangalan. Yan. Mga puting buhok, ang matatanda, di ba? Pumuputi ang buhok yan eh. Yan po ay putong ng karangalan. Sa ibang salin, ganito pong pagkasabi, ang ulong may uban, di ba? Uban. Yan po ay putong ng kalwalhatian. Ngayon, para po sa atin, bilang pagtatapos, para po sa ating lahat, na may gustong pagpalain ng Diyos na mabang buhay, dapat po nating sundin. Gawin po natin yung walang sikreto ng pampahaba ng buhay. Ano po yun? Ito po. Una, isip na matiwasay. Ikalawa, ito po, yung kaalaman. Ang pangatlo, pagkatakot sa Diyos. Ang pang-apat, yung salitang ating sinasabi. Ang panglima, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ang pang-anim, ilagak ang ating pag-ibig sa Diyos. At ang pangwalo ay ang paggalang sa magulang. At ito po ang dapat nating tandaan. At palagi nating alalahanin. Ito po, ang buhay ay mahalaga. Amen? Ang buhay po ay mahalaga. Ang buhay po ay maganda. At ang buhay po, yan po ay special na regalo ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon, ano ang dapat po natin gawin sa ating buhay? Ingatan at alagaan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Di po, praise the Lord po. Purihin po ang Diyos.